magsimula. Okay ba? Tayo muna ay manalangin. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, sa kalakasan Panginoon na binigay niyo sa amin upang kami makapagtagpo uli dito sa lugar na to. Salamat Panginoon sa place na patuloy mong pinoprovide sa amin. Salamat Lord sa mga taong nakapaligid dito Panginoon upang na pumarito upang ikaw ay sambahin. Salamat sa iyong presensya Panginoon kanina during awitan Lord, and may our praise be pleasing, parang prayer, parang aroma sa iyo Panginoon na magandang samyo Panginoon sa iyong pangamoy at sa iyong pandinig. Panginoon, ang dalangin ko ihanda ang bawat isa na ilagay sa aming mga puso Panginoon yung focus at saka patuloy kang mangusap individually Panginoon, personally Lord. Just like our relationship sa iyo Panginoon is personal, mangusap ka rin sa amin ng personal. At hayaan mo lang Panginoon na ang inyong lingkod ay maipahayag Panginoon yung lahat ng ating mga pinag-usapan Panginoon. For the past 2 weeks, Lord, na binibigay niyo sa akin Panginoon kung ano yung mga i-discuss at ikaw rin Panginoon ang magpaalala Panginoon sa tamang words na gagamitin ko and ikaw ang magbigay ng Rhema word sa bawat isa rito Panginoon. And of course, Lord, ikaw din ang magbibigay ng power through your Spirit, Panginoon, as I declare, Panginoon, yung inyong word for this morning. Samahan mo nga kami, Panginoon, at habang kami ay nakikinig, kami rin, Panginoon, ay matutong magpasalamat, makilala pa, Panginoon, yung aming pagkatao, Panginoon, at makilala ka pa namin, Lord, and maipagbangga namin in a mirror way, Panginoon, na makilala ka namin at makilala namin ang aming sarili sa pamamagitan ng iyong mga salita. Itago niyo lang po ako, Panginoon, sa inyong lilim at ikaw, Panginoon, ang maitaas at maihayag sa aming kalagitnaan in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. This we say. Amen. Good morning. Happy New Year. And let's start. Ang writer ng 1 John, obviously, ay si John. Ito yung si John the Beloved na kasama ng Panginoon sa kanyang ministry. At during this time, may edad na si John nung isinulat niya to. At ang recipients nito ay mga mananampalataya. Hindi pa siya napa-persecute yata nito na pumunta siya sa Patmos. So itong letters na to is for the churches na under sa kanya, and most other apostles are already dead during this time. Kaya, siyempre, ibig sabihin, mahaba-haba na yung nilakad ng mga mananampalataya ng mga Kristiyano. Dahil marami na ang namatay, at I'm not sure kung siya na lang yung nabubuhay, pero siya na yung pinakaparang leader na nag-aalaga sa mga churches. Kaya sinulatan niya yung mga mananampalataya. Bakit niya sinulatan? As we go along, makikita natin yung mga reasons. And the basic reason is that meron ng, katulad sa panahon natin, meron ng mga false teachers. During this time, lumalabas na yung mga false teachers. Siyempre, pag false teachers, anong ituturo? False, kamalian. Inilalayo sa tunay na katauhan ng Panginoong Hesus, inilalayo sa tunay na kaligtasan, siyempre ilalayo sa tunay na relasyon. So yun yung intentions ng mga false teachers na to. So kaya nga, ang sabi niya dito, pagbabasahin natin, simulan natin sa verse 1, Uy, my dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father. Sino daw yun? Pagka may dash na ganon, yung introduction ng mga salita, yung dash, kasunod yung ini-introduce, who is Jesus Christ, the righteous one. He is the atoning sacrifice for our sins. Hinihingal ako. And not only for ours, but also for the sins of the whole world. So, children yung tawag niya, irregardless kung may matanda na doon, mataas yun.
Lahat yon children niya kasi siya yung pinaka-senior na during that time sa lahat ng mga churches. And kaya niya sinabi niya agad yung reason. I write to you para hindi kayo nagkakasala. Para hindi kayo magkasala. Wag tayong minsan na iiba yung focus natin kapag pinag-uusapan yung grace at sinasabi namin na wala kayong dapat gawin, which is wrong. Wala kayong kayang gawin. Uulitin ko na naman to kasi merong big difference. Pwede kayong malinlang agad by just saying wala kang dapat gawin. Pag sinabing wala kang dapat gawin, sit back, drink your coffee, eat your hamburger. Di ba? Ganun lang yon. Tapos wala kang gagawin. Hindi yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Marami siyang commands. Marami siyang pinagagawa. So that means, false teaching yon. Ang correct way of saying that is, wala kang kayang gawin. Wala kang kaya gawin para pagbayaran yung kasalanan mo. Hindi yung wala kang dapat gawin. Wala ka nang dapat gawin. Maraming nagsasabi noon. Tinranslate ko lang sa Tagalog yung mga English way of saying na you don't need to do anything for your salvation. Ang totoo nun, wala kang kayang gawin. Yun ang tinuturo ng Bible. Hindi mo kayang pagbayaran yung kasalanan mo. Kasi kung may utang ka na nga, negative ka na, paano ka magbabayad ng utang? So, ang gagawin mo, utang ka lang ng utang. Matatambakan ka ngayon ng utang. So, paano ka pa magbabayad? Kailangan mo ngayon ng tagapagligtas, magbabayad, yung Redeemer. So, yun yung reason niya dito. So, ibig bang niyang sabihin, makaka-capture natin yung perfection? When he said that, I write to you para hindi ka magkasala. Yun ba yung requirement? Perfect? Of course, the law requires perfect, no sin. Kaya nga may Jesus tayo. Because He is perfect. He perfected the law. Yung pag-obey sa law. Dahil hindi natin kayang gawin. So, kailangan natin yung Jesus. Pero, ngayong may relationship na tayo, susunod na tayo sa mga sinasabi niya. Pero, dahil nandito pa tayo sa laman, nagkakamali pa rin tayo. Nadadala pa rin tayo sa pagkakasala. So, kaya ngayon bago nito, yung sa chapter 1, anong pinaka-famous na verse sa chapter 1? So, 1 John 1, yun ang pinaka-famous. 1 John 1:9, di ba? And if you sin, confess your sin, and He is faithful and just to forgive you. Di ba? Yun yung pinaka-famous natin na verse at ginagawa nating excuse yun para magkasala, which is wrong. Kaya nga sinabi niya, I write to you para wag tayong magpatuloy sa kasalanan. Ito kaya nga, ito, saan ang ano natin? Lapis gamitin natin. But if, pagka nakakita kayo ng if, sa Tagalog, kung. Anong sinisimbolize ng kung? May kasunod na pagpili. Ano yun? Kung nagkasala ka, meron daw tayong advocate. So, yung advocate na to, ang lagi natin na naiisip kapag sinabi nating advocate is lawyer. Pero, nung pagtiningnan mo yung Greek translation, yung Greek na word na ginamit, yung paralektos ba yun? Hindi naman tayo Greek kasi, kaya ang hirap eh. Asa na yun? John 2, dito tayo sa simula. Asa na yung word na advocate? Di ba tinuruan ko na kayo? Sino dito yung merong Bible na ganito? Yung merong Greek at saka Hebrew? Asa na yung scene? We have advocate. Ayun, si G38. Pagka G, Greek. Pag H, Hebrew. Parakletos. Hindi lang siya advocate.
Siya rin, ang ibig sabihin nito ay intercessor. Kaya dun sa mga letters ni Paul, we have an intercessor in Jesus Christ. Siya yung nag-i-intercede. Kapag ka nag-i-intercede, katabi niya yung Ama, yung pangailangan nating lahat, sinasabi niya, ayan yung anak mo na niligtas ko, na kailangan niya ng tulong. Nag-i-intercede, nagkasala, tayo, patawarin mo. Intercessor. Sa panalangin natin, siya yung naghahatid ng panalangin natin. Nakikiayon siya sa panalangin natin. Intercessor. Kaya yung mga prayer warriors are also called intercessors. Dahil ibinubulong din ng mga intercessors natin through prayer sa Diyos yung pangangailangan ng church. Diba? Pag kailangan ng kagalingan, pinapanalangin nila. So, intercessor sila. Kapag ka-intercessor ka, hindi yung kapakanan mo ang ipinagpipray mo. So, para maging malinaw lang. Consoler. Consoler, ibig sabihin, hindi lang siya advocate na pinagtatanggol ka. Kapag ka ikaw ay nalulungkot, saan natin na-apply lagi yung consoler? Kapag kami namatayan. So, ibig sabihin, kapag ka nasa panahon tayo ng kalungkutan, yung nagpapasaya sa atin. Siya ang nagbibigay ng joy na hindi maipaliwanag ng mundo. Hindi mapaliwanag. Hindi tayong lahat ay financially mayaman. Pero meron tayong joy. Diba? Jesus Christ consoles us dun sa mga kalungkutan at sa mga kakulangan natin. Advocate, alam na natin, He is our lawyer. So, kapag tayo ay i-judge, instead of judgment yung matatanggap natin, grace yung matatanggap natin because of Jesus Christ, our advocate. Yung comforter and consoler are somehow similar, pero hindi ko na pinag-isipan masyado kung ano yung differences nila. So it's like, ang kasabihan yung, it's like splitting a hair. Diba? Almost the same as the same word. So, alam ko naman, gets na natin lahat yun. Uy, wag ka dyan. Saan na ba tayo ito? So, siya yung si Jesus Christ, yung ating tagapagligtas. Siya yun. Advocate. Siya rin yung atoning sacrifice. Pagka sinabing atoning, naiintindihan ba natin lahat yung atoning? Ba't kailangan ng atonement? Kapag ka meron kang base sa law, kapag ka ikaw ay may pagkakasala, halimbawa, meron kang violation sa kalsada, may babayaran ka. That's atonement. Kinakailangan mong may pagbayaran. So, sa kasalanan natin sa Panginoon, sa dami ng mga kasalanan natin, ano yung pangbayad natin? Yung ginawa ng Panginoon sa krus, kaya lagi nating naririnig sa mga nagpapakanta dito, sa mga preachers dito, na wala tayong kayang gawin. Kasi si Jesus lang yung may kayang atoning sacrifice para pagbayaran yung lahat. So, hindi lang siya yung advocate natin, siya rin yung payment doon sa korte ng Diyos for our sins. Ito yung maganda dito. Maging linawin natin. Sa ating kasalanan, mga kasalanan. Pero tinukoy dito, and not only for ours. Hindi lang sa atin, not only for ours, but also for the sins of the world. Sa buong mundo. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ba nito na yung ginawang sakripisyo ng Panginoon, maski hindi mo i-acknowledge, ay magiging pambayad mo sa kasalanan mo kung hindi mo ina-acknowledge yung ginawa ng Panginoon? Yun bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay available sa buong mundo. Tayo to. Ito yung believers. Believers. The rest of the world, unbelievers. Pero itong sacrifice nito is available for them. For all. Pagka world,
Pag in general, kasama pa rin tayo dyan. So, merong believers and unbelievers. Kasi world eh. Pero dahil nga distinct, sa ngayon, hindi ito kasama dito sa sentence na ito ang ibig sabihin. Kasi end. And not only sa inyo, also sa outsider. So, walang dinidistinct yung Panginoon. Hindi tayo makapagmamayabang na because I am predestined and pre-elected para sa akin lang yung sakripisyo ng Panginoon. Hindi. Kaya doon nagkakaroon ng problema yung doctrine of predestination, yung Arminian versus Calvinist. Nagkakaroon na naman ng mainit na pagtatalo inside the church. When I say inside, yun yung universal. Mapa-Arminian ka, mapa-Calvinist ka. We are all believers in Christ. Yun ang pinaniniwalaan ko. Mas pinaniniwala ka that you can lose your salvation, pero pinanghahawakan mo yung ginawang kaligtasan mo dahil sa finished work of Jesus Christ, faith pa rin yun. Pero yung mga minor doctrines, para sa akin, minor yon. The major is, how do you know Jesus Christ? Do you really have a personal relationship with Him? Yun yung pinakamahalaga. Nagtitiwala ka ba talaga sa Kanya? Katulad nung pagtitiwala ng third person dun sa krus. Namang alam yun, di ba? Lagi ako nagbabalik doon, plus lagi ako nagbabalik pagka yung predestination and free will na yung pinag-uusapan. Remember, hindi natin alam lahat yung alam ng Diyos, or else hindi siya Diyos. So, we are created, binigyan lang tayo ng sapat na kaalaman. So, kung halimbawa, meron ba akong space dito? Para meron tayong, halimbawa ito ay infinity. Alam niyo yung symbol ng infinity, di ba ganyan? Infinity. At ito tayo. Paano natin marireach yung infinity? Kung yung infinity na yan ay, let's say, in all directions. So, pabilog yan. Infinity, 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 infinity. Isang malaking bilog na infinity. Puro infinity yan. Infinity, infinity. Tayo, binigyan lang tayo ng marireach ng mind natin. So, ito yung mind ng Diyos. Infinite. Walang hanggan. Hindi natin makikita yung dulo. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nagsimbol lang tayo ng infinity. Yan. Kaya tayo nagsimbol ng infinity kasi hindi natin makikita yung dulo. So, ang totoo niyan, ganyan yan. Yan, ba? Yan. At tayo, binigyan tayo ng mind lang na can only reach this infinity up to a certain point. Let's say, just for makikita natin, hanggang dito. Pero dahil yung infinity na ay malayo, hindi mo mako-compare. Okay? Pero hanggang dito lang yung kaalaman natin. Diyan. Diyan yung given sa atin. So, paano mo ngayon mai-explain, and nobody has ever explained, yung free will natin at saka yung sovereignty ng God. Then, pupunta ngayon tayo doon sa word na predestination. When we say predestination, even before the beginning of the world, I had chosen you. Yun yung mga verses sa predestination. Biblical ba yon? Yes, it is biblical. Is it true? Yes, it is true. Dapat ba nating paniwalaan? Yes, dapat nating panampalatayaan. Pero on the other hand, merong tayong hindi naiintindihan. Let's say, for example, how does God choose you? Kasi, ang sabi, ang tanging nakita ko lang criteria. Kasi kapag namili tayo, there should be a criteria. Yes? Kung pipili ka ng girlfriend, may criteria ka. Yes, boys? Girls, ganun din, di ba? Kapag kami nanliligaw sa'yo, may criteria ka din kung sino yung sasagutin mo. Lahat tayo may criteria. So, kung pipili ka, meron kang panuntunan.
Ano ngayon yung panuntunan ng Diyos? Ang sabi, according to His pleasure. So, hindi ko hinanap yung mga verses, but it's in the Bible. I chose you, pero according to my pleasure and my will. Yung aking kagustuhan. And pleasure is galing sa word na please. It pleases God. What pleases God? Sabi sa Bible. Is it obedience? Natutuwa siya sa atin dahil tayo ay nakakasunod, dahil tayo ay mabait. Well, in some portions of the Bible, sinasabi yun. Pero isang criteria that pleases God, ang sabi niya sa Hebrews, it is impossible to please God without faith. So, ang ibig sabihin, ang criteria niya, faith. Pero, pag tinignan mo sa Bible, saan galing yung faith natin sa Panginoon? O, sa Ephesians 2:8 and 9, ang sabi, it is a gift. Binigay ng Panginoon yung ating pananampalataya. What happened? We went into circular. Kung pagka sa Excel, sasabihin sa'yo ng Excel program, circular yung formula mo. Yung source at saka yung answer, nasa isang cell galing. Error. Kasi magkaka-error tayo dahil andito lang yung ating kakayanang intindihin yung Diyos. The secrets belongs to God. And we should be thankful kung hanggang meron ibinigay na kaalaman sa atin. And yung mysteries ng mga previous secrets ng Panginoon, ibinigay sa atin in the name of Jesus Christ. Sa katauhan ng Panginoong Jesus. Nakilala natin. Partly, yung katauhan ng Diyos natin. So, huwag tayong mag-engage when it comes to battles of paradoxes. Natatandaan niyo yung word na paradox? Ginamit ko na ito. Actually, paradox is when two opposing things happen at the same time. I love you, sabi ng Panginoon, I am loved, but I am also just. Kinakailangan kong parusahan yung kasalanan mo, pero ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos na kaya kitang patawarin. Hindi natin naiintindihan yon sapagkat kapag yung mahal natin sa buhay, sinaktan tayo, hirap na hirap tayong magpatawad. Lahat ganon. Walang excuse. Walang makapagsasabi sa akin na lahat ng nagkasala sa atin, kayang-kaya nating panatawad. It takes time. Hanggang sa humupa na yung galit natin. Pero kapag naukil-kil yung past, nabubuhay uli yung galit. Tama? Sino dito ang hindi ganon? Kasi kakamayan ko para mag-grab in sa akin yung mahirap. Kaya ipinapanalangin natin. Yung mga nakakasakit sa atin na tao, ang pinaka-nakakasakit sa atin yung mga mahal natin. So, yan yung first part pa lang. Tagal, no? 29 verses tayo. So, pinrepare ko na rin yung sarili ko na kapag nag-times up ako, itutuloy ko sa susunod. Bakit? Mahalaga bang matapos natin yung 29 verses, pero mali-leave out natin yung mga important things? Di ba mas mahalaga kung natututo tayo? Ganon din yung pagbabasa ng Bible. Kaya sinasabi ni Kuya Lawrence kanina, nagpapasalamat siya sa Diyos kasi nabasa niya ng buo. Pero, minsan, na kinakailangan natin talagang intindihin, hindi lang basahin for the sake na nabasa natin. Kinakailangan may message sa atin yung mga binasa natin, or else, para ka lang nagbasa na, nasubukan nyo na bang magbasa pero hindi nyo naintindihan. Kasi sobrang bilis ng pagkakabasa mo, pero hindi mo naintindihan. Pero hindi naman natin ini-expect na lahat ng mababasa natin sa Bible, maintindihan natin lahat. May madadaanan tayo dito na mahirap intindihin. Kasi, yung pagkaka-structure, I gave you a new command. I'm not giving you a new command. Sumunod na sentence, I'm giving you a new command. Aba, John, ano ba talaga? Di ba? Mamaya makikita natin. So, let's pass on dun sa next verses. Love and hatred for fellow believers. We know, verse 3, that we have come to know Him
if we keep His commands. Whoever says, I know Him, sino yung Him? Sino yung Him? Para malinaw muna. Jesus Christ. Pinugulong nyo lang. Parang hindi tayo sure, di ba? Okay. Para malinaw ha. If we keep His commands, whoever says, I know Him, di ba? Pag mananampalataya, sinasabi natin, we know Jesus Christ. Yes or no? You know Jesus Christ? Alright. Eto, balik. 4. Whoever says, kung sino man na nagsabing, kilala niya ang Panginoon, but does not do what He commands, is a liar. Liar, go to. Pag sinungaling ka, sinabi mo, kilala mo ang Diyos, pero hindi mo siya sinusunod, then you are a liar. You cannot make God the liar dahil nanampalataya ka sa Kanya, pero taliwas yung ginagawa mo. Instead na moving forward and follow Him, yung sarili pa rin natin ang sinusunod natin. Diba? Isang tanong, bakit tayo pumupunta dito sa church? Bakit? Malaking portion ba doon sapagkat masarap yung agahan? Malaking portion ba doon na hindi tayo punta ng on right time kasi mas mahal natin yung oras natin sa pagtulog? O yung pag-EML natin ng Saturday night? Dahil napuyat ka, parang kasalanan pa ng Lord. Kaya hindi ka makarating ng maaga. Diba? Mag-meeting. And the truth is not in that person. Yung katotohanan. Sino yung truth? Ayun, may sumagot din ng tama. May confidence. Yan. May confidence na. Di ba? The truth. Bakit? I am the way, the truth, and the life. Sinasabi na, malaking bagay yung word na truth. Di ba? Pag may nagtanong sa inyo, what is truth? Mamimili ka. The truth is, Jesus Christ is the Word of God, nagkatawang tao, nabuhay ng perfect, namatay, pinagbayaran yung kasalanan natin, nabuhay na muli, umakyat sa langit, and now intercedes for us. Truth. Ano pa? He is the bread of life. That's the truth. He is the Son of God. That's the truth. Diba? Maraming pwede nating sabihin katotohanan. Pero siya lahat yun. Diba? Siya lahat yun. But if anyone obeys His word, ayun na naman yung if. Anong if? Pag sinabing if means conditional. Diba? Conditional. Maski English yan, naiintindihan natin. Ibig sabihin ng conditional, kondisyon. Merong pwedeng pupunta ka sa negative, pwede kang magde-decide to positive. Pero dapat, I pray, na laging to positive yung direction na pipiliin natin. Kapag sinabing if, merong pagpili. Diba? Merong pagpili. Kapag may pagpili, free will yun. Diba? So, nagkakaroon ng conflict yung predestination when it comes to free will na naman. Diba? Kasi mamimili tayo. Hindi pwedeng i-cancel ng free will natin yung sovereignty ng Diyos. Remember, siya rin yung may bigay ng free will sa atin. Even from the start, makikita mo na sovereign yung Diyos kasi inalaw lang niya na magkaroon ka ng choice. Diba? So, nangyayari na, hindi kasi pagka sinabing walang choice sa isang tao kundi talagang tanggapin ng Panginoon. Predestined. Paano yung hindi na chosen? Wala siyang choice kundi gumawa ng masama at hindi pili ng Diyos. Then there is no true free will kung yun yung stand natin. So, ang stand ng LPCF ganito. Can you lose your salvation? If you trust yourself, there is a possibility that you can lose your salvation. But if you trust the finished work of Jesus Christ, you trust God more than you trust yourself,
And because of that trust, you follow Him. It's impossible for you to lose your salvation. So, sovereign yung Diyos, pero may free will ka. Anong ibig sabihin? During sanctification, you continue to choose Jesus Christ. Hindi yung ngayong umagang to, I choose myself, I'm not going to church. Sinong pinili mo ron? Sarili mo. That's not Jesus Christ. Anong ginamit mo? Free will. Diba? So, yun yung pangtatayuan natin. Consistent yun, mamaya, when He said, He commanded, remain in me. Manatili ka sa akin. Manatili ka sa akin. So, dun lang tayo, biblical tayo. I can still, marami will prove, no? We don't engage in debates na walang mananalo. Useless. Di ba? Armenian ka pala, Pastor Del. Who cares kung tingnan mo ako as Armenian? But I believe I am predestined by God. Then you are also a Calvinist. Well, who cares if you think that I am Calvinist? All I care about is that Jesus Christ is my Savior and He already saved me and I am following Him sa the best that I can. Kasi yun lang ang pwede natin gawin. Diba? All the best that you can. This is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Ano yung must live as Jesus did? Ano pang ginawa ng Panginoon nung Siya ay nabubuhay pa rito? He obeyed God to the dot. He obeyed. Hindi yung kagustuhan niya, yung will ng Diyos, yung sinunod niya. So, what does it tell us also? If we surrender our free will to the will of God, mas madali tayong makakasunod. Ulit. Para mag-sink in. If we surrender our free will to the will of God, mas madali na tayong makakasunod. Dahil walang resistance. Kasi binigay mo na yung free will mo eh. Diba? I'm not saying na kapag every time na, kumbaga one time mo lang i-surrender, patuloy ka na makakasunod. Ang free will natin is not something na one time natin na ibibigay sa Panginoon. Situational. Kaya nga merong if. Laging may condition. Anything na may condition sa buhay natin, matandaan sana natin to. Ito yung pagkakataon na gagamitin ko yung pananampalataya ko sa Diyos. Conditional. Okay? Kukunin ko ba tong peran to? Hindi naman akin to. Mura lang naman. 20 pesos lang yung sukli. Sabihin ko 50 na yung buo. Diba? Maalala natin na hindi sa'yo yan. Maski 20 lang. Ang pinagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan din sa malaki. Kung sa maliit hindi ka pagkakatiwalaan, hindi ka pagkakatiwalaan sa malaki. Paano ngayon? Paano luluwag ang buhay mo kung hindi mo kayang ibigay yung tithes na napakaliit? Paano lalaki yung tithes mo? Nagdadamot ka sa Panginoon. The more na malaki yung tithes mo, ibig sabihin, pinalaki ng Panginoon yung kita mo. Pero kung kumikita ka ng maliit ngayon, tapos hindi mo kayang ibigay yung tithes, I'm not advocating para yumaman yung church natin. Kayang i-provide ng Panginoon ang church natin, even without your tithes. Naniniwala nyo. Pero, ang nais ng Panginoon is mabago yung puso natin, yung kondisyon ng puso natin. Mas mayaman yung Panginoon sa atin. Pero ang gusto niya, mabago yung puso natin. Huwag nating mahalin yung money. You cannot serve mammon and God. Yung mammon is money. So, kinakailangan natin mapagtagumpayan. Ayaw nating masabi na, ay, love niya pala yung money. Na-hurt tayong mga Christians kapag nasabihan tayong ganun. Ay, pala siya, liar, sinungaling, hindi niya kayang ibigay yung para sa Panginoon. Kasi pinangahawa gustong-gusto natin yung mga excuses that God loves a cheerful giver. Hindi nga ako cheerful magbigay. Malungkot ako. Di ba? So, hindi ko ibibigay. So, excuse ako today kasi nagdadamot yung puso ko, hindi rin naman tatanggipin ng Panginoon. Sinong talo agad sa unang salpok? Talo ka na agad. Because God doesn't need your money.
He needs your heart. He needs your affection. He needs your love. And for you to be able to say that you love God is to obey Him. Ang sabi, give. Ang sabi pa sa Psalms ba o sa Proverbs? Ang saradong kamay, ang tikom ng kamay, nananatiling mahirap. Pero yung bukas ng kamay, yung bukas ng palad, lalong yumayaman. Magkaiba yung yung intensity ng words na ginamit. Lalong yumayaman. Lalong humihirap. Yung sarado ang kamay. Hindi palakihan ng tithes to. Palakihan ng puso. 10%? 15%? Yun ba yung criteria natin? Magkaroon kayo ng sariling criteria sa Panginoon. Pero it's the heart yung hinahanap ng Panginoon sa atin. It's not the money. Conditional. Anong sa mga pinag-uusapan natin dito? Ito ay assurance that we are saved. Hindi lang obvious. If, ang sabi, we know that we have come to know Him, alam natin, nakilala natin siya kung sumusunod tayo sa kanyang utos. Yun yung verse 3 sa Tagalog. Alam natin, o ibahin natin yung phrase, sure tayo na kilala natin siya o tayo ay nasa kanya kung, yan yung kung, ayaw kung. Yan, hindi kung po, kung sumusunod tayo sa kanya. So this is an assurance. This is a differentiation doon sa mananampalataya tsaka hindi mananampalataya. Kung nagdududa ka, kung mananampalataya ka, ito yung isang criteria. Talaga bang mananampalataya ako? O head knowledge lang? O Kristiyano sa nguso, wala pa sa puso? Di ba? Kapag wala pa sa puso, sinabing magbago ka, huwag kang maging palaaway. Hindi ikaw laging tama. Pero hindi mo binabago kapag nandudong ka na sa situation. Di ba? Nagpapatunay, kasi nasa process tayo. Hindi ko naman sinasabing outright natututunan natin yung mga bagay-bagay na gusto ng Panginoon, na nakakasunod agad tayo. Pero progressive, sana naman, di ba? Progressive. Dati, 10:15 na ako dumadating pag malapit nang magsalita si pastor. Ngayon, 10 o'clock na. Aga ko na, di ba? O, umaaga-aga na ako. Pero mas malala dati kasi 11 na ako dumadating, kainan na. Ilang sandali na lang, nagsiserve na yung mga nanay ng kainan. Di ba? Pero nag-i-improve na ako kasi 10 o'clock na ako dumadating. O, sa susunod, aagahan ko na, ako na magsasaing. Yeah. Yay! O, di ba? Susunod, ako pa may dala ng bigas. O. Paano pag pinilayas na tayo dito, hindi na tayo magsasaing, wala ka ng ministry. Kasi order na tayo sa McDo. O, ako na ang order sa McDo. Di ba? Yay! Conditional. Oh, dear friends, I am not writing you, ito, di ba? Sinasabi niya na, hindi ko sinasabi sa inyo to dahil hindi kayo ligtas. In the contrary, in ba o on? On the contrary, parang mas maganda pakinggan. On the contrary, dear friends, I'm not writing you a new command. Ito yung nakakalito. But an old one, which you have heard, which you have had, ibig sabihin, hawak-hawak mo na yung command since the beginning. This old command is the message you have heard. Yet I am writing you a new command. Sabi mo, di new command eh. Yet I am writing you a new command. Parang ganito, sinabi ko. Meron akong lumang utos sa inyo. Pero bago. Kakalito ka naman, di ba? Yet I am writing you, its truth is seen in Him and in you. Ito, gusto kong mga phrases na maliliit na ganito, na mga hindi masyadong pansinin. Yung katotohanan, nakikita sa Kanya. Sino naman yon? Jesus. Sino yung you? Sino yung you? Gawin yung personal. Yung, very nice, sumasagot na ngayon. New Year. Di ba? Ako, palakpakan.
The true light, and because, dahil, the darkness is passing, and the true light is already shining. Sabi niya, meron akong old command, pero new. Sino nakakahula kung ano yung new command? The new command is, love one another. Okay, punta tayo dito sa, hanapin ko yung mga pictures. Ito yung old command. Ito, nakita niyo si Kingsley? Ito yung old command. Ay, nako. Yun. You shall have no gods before me. Ilala nyo, di ba? 10 commandments. Okay, isa-isahin natin. You shall have no other gods. You shall not make an idol to worship. You shall not take the Lord's name in vain. Number 3. Remember the Sabbath day and keep it holy. Remember yung pagtatagpo natin dito every Sunday, which is our Sabbath day, keep it holy. Mahalaga ba sa atin yung Sunday? O mahalaga lang kasi it gives you purpose? Hindi. Ang purpose is Him, God. Ito, 5. Honor your father and your mother. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. You shall not covet. Covet, pagnasaan. Yung pag-aari ng inyong neighbor. Mapapansin nyo, you shall not, you shall not, you shall not, you shall not. Diba? Ano yung next? Ito, sabi sa John 13:34, a new command I give you, love one another as I have loved you. So, you must love one another. Yun yung new command. Ito yung full version ng command. Ay, hindi nasulat. Pero ito is in Mark 12. Sabi sa Mark 12:29 to 31, the most important one, answered Jesus, is this, hear, O Israel, the Lord God, the Lord is one. Diyan nadadapa yung mga Hudyo. Ito sa phrase na yan, may tawag sila dyan. I forgot. So, papaalala ko na lang sa inyo next time. Diyan nadadapa sa phrase na yan, yung lahat ng Hudyo. Hindi nila kayang tanggapin yung Trinity because, ang sabi dyan, hear, O Israel, the Lord, our God, the Lord is one. Iisa lang daw ang Diyos. Hindi nila kayang tanggapin yung Trinity because of this. So, ito yung complete version ng New Commandment. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, ating kaluluwa, with all your mind, and with all your strength. Number 1. Number 2, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Yan yung message. Okay? So, punta tayo ulit dun sa 10 commandments. Napansin niyo yung 1 to 4? That constitutes love your God with all your mind, with all your soul, with all your strength. Yun yung 1 to 4. So, bakit ka mag-keep mo yung Sabbath day, yung pagtatagpo natin every Sunday, Sunday service? It's not because of any other reason but God, the love of God. Napansin nyo, hindi na siya do not, do not, do not. Ang version na ng Panginoong Isus base sa baseline niya ay love. Love the Lord your God. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Love your neighbor as yourself. Sa ibang version na naman is, nung sinabi niya yon, love one another. Yun lang yung dalawa. Sa dalawang command na yon, nabubuo na yung law and the prophets, sabi. Sa dalawang command na yon, law and the prophets na yung gagawa natin because of that command. So, dito, instead na command, sa kabila, ang baseline lang. Dito, nung unang sinabi yon, do not, do not. Ba? Pinagbabawalan ka, wag mong gawin yan, wag mong gawin yan. Nung sinabi na ng Panginoong Hesus, yung sabi niya, this is not a new command, an old one, but I gave you a new version. A new way of looking at God's law. It's based on love God, and based on your love amongst
people. So, hindi na, you shall not kill. You shall not kill a person you love. You will not commit adultery. Kumbaga, kung mahal mo yung asawa mo, hindi ka magmamahal ng iba. Correct? Kasi mahal mo yung asawa mo. Hindi mo lalapastanganin ang nanay at tatay mo kung mahal mo sila. Hindi ka magnanakaw, hindi mo pagnanakawan yung minamahal mo. Diba? Hindi ka magbe-bear as false witness o magsisinungaling o kakalat yung kasinungalingan. Ibig sabihin, chismax, di ba? Sinisimplify ko, ina-apply ko sa buhay natin. Hindi mo ipagkakalat na, oy, may boyfriend na iba si Lindsay, bukod kayo ganun. Chismax yun, di ba? Pag sisiraan mo yung mahal mo, sister ko yan. Tapos pagkakalat mo, ganun siya. Hindi mo kayang gawin yun dahil mahal mo siya. Pag nagkamali, hindi mo naman pwedeng ipagtanggol din. Ay, sister ko yan. Pagtatanggol ko yan hanggang sa huli. Maski mali yung ginagawa niya, hindi love yun. Di ba? Ibig sabihin, i-rebuke mo siya. Hindi mo pagnanasaan yung pag-aari ng iba. Kung nagmamahalan tayo. So, anyone who claims to be in the light but hates his brother. Kasunod na agad yung dapat nating gawin. Sinasabi na agad. Paano natin i-apply to? Sinasabi ni John agad. Paano natin i-apply yung bagong command na to love one another? So, the best way is to explain by giving an example, yung opposite ng love, hate. Anyone who claims to be in the light, ay nasa liwanag ako dahil nasa Panginoon ako. Pero, I hate my brother or my sister. Is still in darkness daw. Ano ibig sabihin nito? Hindi ka born again dahil meron kang dislike sa ano mo? Well, hate is not yung hate na tinutukoy ng common hate natin. It's not like meron kang hindi lang approve sa'yo yung hindi approve sa akin kung paano ngumuyato ng ng barbecue Naririnig ko sa kabilang dulo yung hindi yun yung hate na sinasabi dito. Meron ka lang dislike. Imposibleng we like lahat ng, halimbawa, bagay sa kakainis tong sister na to. Hindi pa kumakain yung iba. Puno na yung balutan niya. Diba? Nakakatawa, Sino may cellophane dito? So, hindi yun yung ibig sabihin dito. Ang ibig sabihin dito is yung pinipersecute mo, yung hindi mo tinuturing na brother. That's not true love. Na kapag nakikita mo, yung ayaw mong tabihan, wala pang ginagawa, nabibwisit ka na sa kanya. May mga ganun, no? Pero ang command sa atin is to love. Magpasensyaan sa isa't isa. Magkaroon ng unity. Nabasa na natin to before, di ba? Sa mga sulat ni Paul, na kinakailangan natin pagpasensyahan ang isa't isa. Kasi no one is perfect. No one is perfect, di ba? Sabihin, hindi na nga nagbibigay ng tithes, tapos siya pa yung pinakamaraming kinakain tuwing tanghalian. Nauuna pa siya lagi. Di ba? Alam ko, may mga nakakaisip ng ganun. May mga nakakaisip ng ganun. Pero, pagpasensyahan natin. Pagpasensyahan natin. Kasi kinakailangan pa rin nating mahalin. Kasi yun yung utos sa atin. So, kapag mayroon ka bang dahilan para hindi mahalin yung kapatid mo sa Panginoon, meron ka ng karapatan to hate him ulit. Kasi nagkwentuhan na naman tayo. Kapag nakahanap ba tayo ng dahilan to hate yung brothers and sisters natin o to dislike them, may karapatan na tayo para hindi siya mahalin. Ayaw niyong sumagot, no? Wala. Kasi command nga And, pag-aralan na nating mahalin. Anong pwede nating gawin? Dito kanina, nagtatawag ng si Kuya Hector, ng magte-testimony. Bakit hirap na hirap tayo magbigay ng pasasalamat sa Panginoon? Kasi lagi nating naisip kung ano yung kulang sa atin.
Hindi tayo nakafocus kung ano na yung hawak natin. Diba? Ay, buti ngayon, wala akong sipon, wala akong ubo. Salamat sa Diyos. Lumampas na yung, malapit nang lumampas yung taglamig. Hindi ako sinipon, hindi ako inubo. Oh. 3 beses kaming kumakain, araw-araw. Hindi pa natutunaw yung agahan ko, magtatanghalian na kami. Hindi ka ba nagpapasalamat nun? Habang nanonood ako ng Netflix, meron akong crackers. Hindi ko pa nauubos yung chippy. Sawa na ako, yung cheese curls naman ang kakainin ko. Bukas ka ng bukas. Ini-stapler mo lang kasi mabilis kang manawa. Mani naman mani. Iba naman. Yung maanghang na yung dilis na matamis na maanghang. Kasi sawa na ako sa parang maanghangan yung bibig ko. Oh. Hindi ba tayo magfo-focus dun kung ano yung meron tayo na tinanggap na natin sa Panginoon, di ba? Kesa yung, naku, wala akong ganito, naku, maya-maya. Oh. Ano yun? Coveting others. Inggit yun, di ba? So, yung number 10 kanina, dinidefine na kagad natin yung utos. Oh. Lagi natin tandaan, love one another. You are in darkness kapag hindi natin ginagawa yon. Ito, another assurance ni John. Kasi, baka iniisip natin, kaya sinasabi ni John sa mga, kaya bakit dinidiscuss ni Pastor Rodelto? Baka hindi ako ligtas. In the contrary na naman, sinasabi ni John tong mga bagay na to. Sapagkat, ina-assure niya, sabi niya, reason for writing, I am writing to you, dear children, general, because your sins have been forgiven. Ulit, dinidiscuss, i-rephrase ko, personalize ko today. I am discussing this to you, dear children in LPCF, because your sins are forgiven. Pinatawad na yung mga kasalanan mo. Ulit, naintindihan ba natin, nagsisink in na ba? Ano sa kasalanan mo sa palagay mo ang hindi pa pinatatawad ng Panginoon? Meron ba? Alam ko, may iniisip tayo. Hindi ako napapatawad pa ng Panginoon doon sa kasalanan na yun. Bakit? Kasi ginagawa ko paulit-ulit pa rin. Kung yun ang dahilan mo, sa palagay mo, pinatawad ka na ba ng Panginoon? Ang hirap ng tanong, no? Kasi ginagawa mo pa rin eh. Ibig sabihin, hindi ka pa nagre-repent doon. Pero you are in the process. Past tense na to, you have been forgiven. Past, present, future. You have been forgiven. Yun ang katotohanan. Pero let's not make this as an excuse na patuloy tayong mabuhay sa kasalanan. On account of His name. Sinong name to? Name under heaven. Wala nang maliligtas sa pangalang ito. Wala na naman. Nag-meeting-meetingan na naman tayo. Hindi natin alam ang sagot. Jesus. Tapos ang hina ng sagot nyo, parang hindi pa rin sure. Diba? Parang hindi talaga sure. His name. I am writing to you, fathers. O mga tatay. Ang tinutukoy dito, yung may, kumbaga, matured na sa pananampalataya. I am writing to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. Ibig sabihin, iti-introduce dito that Jesus Christ is God. Even from the beginning, kilala na natin siya. From the beginning, ibig sabihin, even before, He already existed. Maraming verses sa Bible na nagtuturo na si Jesus ay hindi lang tao, siya ay Diyos. Yan, Diyos. Huwag tayong magkamali, huwag tayong magduda. Baka sinasabi ng iba, I'm writing to you, young men. Taas ang kamay ng mga young men. Walang young men? Young men. Oh, ikaw. Kayong tatlo, young men. Men na kayo. Di ba? Teenagers. Yan si CJ. O lahat ng mga kabinataan dito, young men. Tsaka yung kapapakasal pa lang, young men. I'm writing to you, young men. Ina-assure ko kayo, ibig sabihin, young men, because you have overcome the evil one. Pinagtagumpayanan. Tagumpay. Tagumpayan.
Napagtagumpayan. Mahaba kasi yung napag, kaya tagumpayan. Tagumpay, mali. Burahin. Yan. Tagumpay nga. Inulit na naman. I write to you, dear children, because you know the Father. Kanina, sabi, sino? You know Him. Ngayon, the Father. Ito ay si Father God. Father of, naging pula, Jesus Christ. Di ba? Father of Jesus Christ. Dito, pwede natin gawing reference to that yung kinlaim ni Jesus Christ that I and the Father are one. Kasi, dear children, you know Jesus Christ. Ito naman, Father, you know the Father. So, makikita natin dito yung connection. I write to you, fathers, because you know Him. Hindi na si Jesus Christ tong Him na tinutukoy dito. Ito na yung Father who is from the beginning. Ito ay eternal, from the beginning, di ba? Ibig sabihin, eternal. Eternal. So, God the Father is eternal, so as Jesus Christ is eternal. Makikita natin from time to time yung mga phrases na to sa Bible na tinutukoy that Jesus Christ is God and He is from eternity. Nagmula sa walang katapusan. Walang simula, walang katapusan. He is God. Jesus Christ is God. As the Father is. Yun tinutukoy dito. Young men na naman. I write to you, young men. Ang sabi, ina-assure ko, ibig sabihin sa mga kabataan, hindi naman iniitsapwera yung kababaihan dito. Kasi during their time, yung mga kalalakihan yung laging tinutukoy lang sa mga letters. Pero kasama ang lahat ng congregation dito. I write to you, young men, because you are strong. So, pinakita na rito kung paano mo na-overcome yung evil one. You are strong, and the Word of God lives in you. Ulit. Sabihin mo sa katabi mo, the Word of God lives in you. That is why I will read the Bible every day. Alright. Sabihin nyo nga mag-isa, yung hindi ko dinidikta. Sabihin nyo, sige, sa sarili mo. The Word of God lives in me. God lives in me. And so, I will read the Bible every day. Palakpakan! Happy New Year! If you are born again, meron kang gana na saliksikin ang salita ng Diyos. Kung hindi ka pa napupuruhan, wala ka pang personal experience sa Panginoon, wala kang gana sa kanyang salita. Yun yung indication na hindi pa napupuruhan. Dapat kapag ka nakakita ka ng Word of God, na pamilyar na kagad sa'yo, merong lukso ng dugo. Di ba? Nararamdaman ba natin yon yung lukso ng dugo kapag ka nakikita natin yung mga favorite verses natin? Favorite din ng ibang Christians? May lukso ng dugo. Dapat, ganon. On not loving the world. Ito yung mga kasunod na sinasabi na dapat gawin at mga hindi dapat gawin. Kasi nga, I am writing you because ligtas ka na. So, sinasabi dito, dahil ligtas ka na, ito yung mga dapat gawin at mga hindi dapat gawin. Not loving the world. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything, 16. Okay, malinaw yung 15, di ba? Kung mahal na mahal natin, kung hindi natin kayang iwan itong mundong to, halimbawa, sinabi ng Panginoon, dineclare niya, biglang tumunog yung trumpeta. Anong sinyalis nun? Tumunog yung trumpeta.
Maririnig ng lahat sa buong mundo yun eh. Maaring yung mga cellphone natin, parang yung pagka may warning, naririnig natin, di ba? Paano kung ang magiging tunog nito, may speaker to eh. Gagamitin ng Panginoon yung technology. Oh, listen to this. Baka ito yung gawin ng Panginoon. I'm not saying ito na mismo, pero yung technology ng Panginoon ang gagamitin in this time para marinig natin yung trumpeta. Maririnig din ng lahat yun. Signaling yung end. Tayo signaling na we are looking up doon sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. So pag narinig natin, ready na kagad tayo. Anong babalutin natin? O nag-meeting na naman ba tayo dyan sa likod? Ha? Ha? Wala tayong babalutin. Ready to leave. Huwag iwan nyo yung pantisal dun sa likod. Tsaka yung mga kape. Hindi nyo kailangan yan. Ibig sabihin, anything that in this world, yung kotse mo, hayaan mo na sa iba yan. Send nyo na yan. Yung bank account mo, hindi ko kailangan sa langit. So, anong gagawin natin sa bank account natin? Pag mamarumot mo habang nandito ka, mamahalin mo yan. Wala ka nang ginawa kundi himasin yung kotse mo, hindi yung asawa mo. Biruin mo, pinanghinayangan mo pang iwan yung kotse kaysa sa asawa mo. Naku, yung asawa ko, hindi. Naku, yung kotse ko, bagong bili. Wala pang, plate number. Di ba? Hindi mo na alala yung misis mo. Oh. Anything that is in this world, sabi. Okay? For everything in the world, sabi sa 16, lust of the flesh. Ito na. Lust of the flesh, ano yun? Sex. Read natin para makita. Ito yung inaalok lagi sa atin ng devil. Lust of the flesh, sex. Lust of the eyes, money. Paano naging money yan? Sir, anything that you coveted has worth something, is worth something. I like to have a car, mahal ang car. Masking noble pa yung intentions mo for having a car, it costs something. Gusto ko ng mag-arang bahay, may bahay ka na. Gusto ko pa ng another one. Lust of the eyes. Ang ganda ng relos ni Kuya Raymart, gusto ko rin nun. Lust of the eyes, di ba? Ang ganda ng mga shoes nila, gusto ko pa rin yon. Naka-iPhone 101 siya. Gusto ko 102. Yung hindi pa ginagawa, meron na ako. Di ba? Hindi pa ini-issue. Naisip ko pa lang, pinipicture na. Ganon ka-advance yung ano. So, that is lust of the eyes. The pride of life, that is power. Dito umiikot yung pang-hook sa atin ng kaaway. Pang-bait. Sex, money, and power. I want to be famous. I want yung influence ko is bigger than anyone. When I arrive in any place, nahahati yung Red Sea ng mga tao. Diba? That is power. Diba? Humabi-habi ang mga yagit. Dadaan ang prinsipe. Yan yung lust for power. Diba? Lust for power, gusto kong pumogi. Para lahat ng ligawan ko, yes, pinag-aagawan ako ng mga girls. That is power. Akala niyo ba, boys, hindi ko kasali dito? That is power. Oo. Huwag niyong hangarin yun. Kasi pag dumating mamaya yung Panginoon, nandoon pa rin yung puso mo. Paano kung nandoon yung puso natin? Doon sa lust of the flesh. Naku, dumating na yung Panginoon, may pornography pa akong panonoorin mamaya. May panonood ako, din-download ko yun eh. Oh. Naku, gusto ko pa ng pera, higit sa lahat. Sayang naman, hindi ko pa nararanasan, babalik na ang Panginoon, hindi ko pa nararanasan maging mayaman. Kung ito yung purpose in life natin,
which is eto rin yung pambait sa atin. Mahirap, di ba? Pero ito ang sabi, the world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Lives forever. Ano to? Salvation to. In a different way of saying. But this is salvation. In another way of saying, this is heaven. Diba? Who lives forever? Kasi hindi masisira nga yung soul natin, pero pagka sa hell siya napunta, it's death every second. Biruin mo, namamatay ka, tapos mabubuhay ka na naman. Mamamatay ka, tapos mabubuhay ka naman. Never-ending torture and torment. Yun ba ang gusto natin? Mayroong akong napanood ko. Marami daw Christians ang nagsasabi, it's bad na inganyohin mo yung tao so that they would not go to hell. Ibig sabihin, fear yung ini-implict mo para tanggapin nila yung Panginoon. Ang argument is that bad? Agree ako sa sinabi niya. Kasi ang kinote niya, si Jesus Christ. Sino ang nagbigay sa inyo ng balita to run away from the wrath of God? You brood of vipers. Sino nagsabi nun? Ano yun? Warning, di ba? Sa impending hell. So kapag sinabi natin, if you continue on that way of life, you will go to hell. Is that bad? Kung ginaya mo lang yung ginawa ng Panginoong Jesus, meron siyang point. Depende, ibig sabihin, kung pag may sheshiran ka, depende sa sitwasyon. Di ba? Depende sa situation. Pero talagang pagka sukdulan na yung kasamaan ng isang tao at sinabihan mo gano'n, if you continue on your ways, I'm telling you, you will go to hell. Gagamitan mo ng panakot na gano'n. Merong tinatabla ng gano'n. Ba, ayoko ng hell. Diba? Tapos pinicture out mo pa yung hell. Burning sulfur. Non-stop, nakadiluman. May mga chambers. Nalilito ba kayo minsan? Sabi may kadiliman, tapos may apoy. Sa atin, yung apoy, may light. Diba? Paano pala kung sa hell, may burning pero kulay itim? Oh. Napunta na ba kayo sa isang lugar na napakadilim, wala kayong nakikita? Comfortable ba kayo? Very uncomfortable. Napunta na ba kayo sa isang lugar na wala kang naririnig? Tapos puro panaghoy. Nakarinig na kayo ng umiiyak. Yung nananagoy sa namatay niyang kamag-anak o sa sobrang kalungkutan. Di ba hindi, very disturbing, di ba? Yung panaghaw? Ano ba yung word na yun? Panaghoy. Yan. Nananaghoy na sound. Yung pusa nga lang na ngumingi ng banas na banas ako eh. Yung kayang nananaghoy. Di ba? Biri mo, non-stop na ganun. Nakakarimari mapunta sa impyerno. I don't think anybody wants to go there. Based doon sa description ng Bible. Nobody wants to go there. Pero ano yung definition ng hell? May mga tao dito na pag in-invite mo sa church, ayaw nila. Sapagkat para sa kanila, heaven is yung pagtungga ng alak. Yung pag-upo sa bilog na mesa at may hawak na bilog. Umiikot na baso. Yun ang langit. May pulutan. Ang langit sa kanila ang pumunta sa beer house. Ang langit sa kanila ay pumunta sa sabungan. Ang langit sa kanila ay yung malayo sa Panginoon. Yun ang langit sa kanila. And because God loves them, ibibigay ng Panginoon yung definition mo ng langit para sa iyo. When you die, living like that, paano ka papasok sa langit, kapiling ang Diyos, na kabaliktaran lahat ng langit na meron kang definition. Paano ka pupunta doon? You don't belong there. At hindi mo gusto doon in the first place. So, sino ang nagdala
sa mga taong mapupunta sa hell, doon sa lugar ng torment na yun? Sinong nagdala? Ang Panginoon ba? Ang lahat ng mapupunta sa hell, sila ang naglagay sa kanilang sarili doon. At yung nagpunta sa langit, hindi ikaw ang nagdala papunta sa langit. Ang Panginoong Hesus, ang way mo. Kaya nga sabi niya, I am the way, the truth, and the life. I am your only way back to the Father. Back to the Father. Kung hindi langit sa atin ngayon, ang pakikinig ng salita ng Diyos, ulitin ko, kung hindi langit sa iyo ngayon, personally natin, ang pagbabasa ng Bible at pakikinig at pag-awit ng papuri sa Panginoon, kung hindi langit sa iyo yun, ibang langit yung gusto mong puntahan at ikaw ang maglalagay sa iyo doon. Tayo ngayon ang mamimili dito sa lugar na to, sa other side of this heaven. We have heaven here. Nag-i-intersect yung heaven and earth. Kasi kung saan nandoon ang presensya ng Diyos, yun ay holy. Yun ay heaven. Kaya nga nung nagkita si Moses at saka ang Panginoon in the burning bush, hubarin mo yung to give respect doon sa holiness ng lugar. So, every time you come to Sunday service, this is a holy place for you. This is heaven for you. Not outside, not anywhere else. I congratulate you kasi nandito kayo. Amen? Congratulate everyone that you keep on coming here, not for any other reason, but to hear the word of God and to praise Jesus Christ, our God. So tayo ay manalangin. Tayo na po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, purihin ka. Pasalamatan ka. Lord, it's truly amazing, Panginoon, na yung kadena, Panginoon, na nakatali sa amin at hila-hila namin, Panginoon, maski saan kami pumunta, hila-hila namin yung bigat nung kabayaran ng aming kasalanan. Laging pinapaalala sa amin ng kaaway, Panginoon, na we don't deserve, Panginoon, na mapunta sa langit. And really, that is true. Pero salamat sa iyong salita, Panginoon, na nagka-counter paalala sa amin na ang aming mga kasalanan ay fully paid na. At lahat na ng pwede naming gawin ay walang sense, Panginoon. Kung hindi kasama, Panginoon, kung hindi namin ginagawa yung mga kabutihan dahil sa pagsunod sa iyo, Panginoon, dahil minamahal ka na namin, Panginoon, because you have already saved us. Panginoon, lagi mong ipaalala sa amin, Panginoon, when we do wrong, na that is no longer us, Panginoon. Hindi na kami yon. We are new creation. We are new creatures na, Panginoon. And I pray na patuloy yung kalakasan, Panginoon, katulad ng pagpapaalala mo sa mga young men, that you are strong, and so you are able to overcome. We are already overcomers, Panginoon. At sa taong ito, Panginoon, sa pagsisimula, Panginoon, I pray, Panginoon, na patuloy mo kaming uhawin, Panginoon, sa iyong salita, na ilong namin, Panginoon, na ma-discover pa namin on how much, Panginoon, yung pinagbayaran mo sa amin para matubos mo kami, Panginoon. And so, yung makilala ka pa namin, up to yung peak, Panginoon, ng understanding namin, at alisin mo, Panginoon, yung arrogance at kayabangan namin na to engage in a debate or kasi malilito lang kami. Instead na magkaroon kami ng alinlangan, Panginoon, sa finished work mo, hayaan mo, Panginoon, na pumalagi lang kami, Panginoon, sa lilim ng iyong kapangyarihan. At magpakababa, Panginoon, at sumunod. Patuloy mo kaming pakababain, Panginoon. Kasi yung isa sa mga, there's no exception. Lahat ng tao may certain kayabangan.
And I pray, Panginoon, na patuloy mo kaming proteksyonan doon sa wiles ng kaaway, yung lust of the eyes, lust of the flesh, and yung pagnanais namin ng kapangyarihan at kilalanin, Panginoon. Manatili lang kami, Panginoon, na Ikaw ang itinataas sa aming buhay at maging ilaw din, Panginoon, ng mundong ito para sa aming mga pamilya, para sa aming mga kaibigan, para sa aming mga kaopisina, para sa aming mga kaeskwela, na makita, Panginoon, ang Jesus na namumuhay sa aming mga buhay. At yung hindi namin kayang gawin, Panginoon, Ikaw yung maging magpakita sa mga tao, Panginoon, for evangelizing them, Panginoon. And of course, Panginoon, higit sa lahat, knowledge and understanding. Para kapag kinakailangan namin ibuka yung aming bibig, kami ay may baon-baon na salita na galing sa iyo, Panginoon. And so, kaya nga, umiikot pa rin yung aking panalangin, Panginoon, lagi sa bawat isa, Lord, na yung pagkauhaw namin sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Make us enthusiastic, interested, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa taong ito, and we look forward, Panginoon, dun sa mga challenges and the victories, Panginoon, na ipaparanas mo sa LPCF. Purihin ka, Lord, pasalamatan ka, at matuto kami, Panginoon, na bilangin yung aming mga blessings, instead yung longings namin ang aming binibilang. Tinataas ka namin sa aming kalagitnaan, in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. This we pray. Amen and amen.